Okay mga boss, matagal-tagal tayong walang upload sa YouTube ng mga tutorial kasi yun nga, na-busy tayo, marami tayo mga ginawa tapos kulang tayo sa tao kaya yan. So dito mga boss, ito from Pagbilao Quezon nga, Barako to 2025 model kalimitan talaga mga boss, ay hard starting. So sa hard starting mga boss, binubunot natin yung camshaft, ini-adjust natin para makuha natin yung perfect timing mga boss. At maraming hindi naniniwala dyan, ay kanya-kanya na tayo ng paniniwala mga boss. Bahala kayo kung kayo maniniwala. Pero dito, pinapagkumpara natin mga boss yung adjust ng hindi tinanggal yung camshaft sa yung tinuno lang natin. So yun, meron tayong mga tutorial mga boss na ganyan. Tapos yun, try natin kuha ng air pump mga boss. Minsan may adjust din tayo na mahirap or hindi natin makuha ng siguro mga almost 3 seconds. Kailangan mga 1 second lang mga boss. Dapat ay okay na yan. Kaya yun, gumamit na tayo ng AFR mga boss para kung sakali pag andar natin tapos hindi pa rin natin makukuha natin yung adjust mga boss. Hindi nag-plug reading tayo, nagbabase tayo dun sa kanyang air screw, pero yun, siguro makakatulong to sa akin mga boss sa pag-adjust kasi yun, nagkakaroon na tayo ng basihan doon sa AFR nga niya mga boss. So dito, camshaft binunot natin, so ibabalik na natin yan. May mga timing kasi mga boss na binabago dito lang naman sa 2025 model kasi yung 2024 sa bagay meron din ako na adjust mga boss, medyo nakakahiya rin minsan kasi kapag in-adjust natin yan lalo galing sa malayo tas hindi natin nakuha ng halos perfect, malayo yung pinuntahan, yan medyo nakakahiya rin, kaya nag-a-adjust tayo ng mga gamit para ma-perfect natin yung hard to easy start mga boss, kasi hindi naman natin hawak yung mga tindahan ng mga gasolinahan mga boss, kasi isang factor talaga sa ganitong hard start ay yung kanyang gasolina. Pangalawa na tong pagkaka-adjust nga ng camshaft, tapos pagkakatuno ng carburetor. Ayan. So yun yung mga factor mga boss. Hindi basta-basta yung hard starting. Hindi naman natin pwedeng sabihin na pag sinabi ko nga, kasi may mga tutorial talaga ako sa totoo lang, YouTube. Matagal na, siguro 2022 model. 3.5 na tayo sa air and fuel mixture mga boss ay. Kaya lang dito, para ako to 2025, minsan hindi talaga pare-parehas. Ako na nagsasabi sa inyo ng mga boss, iba ang speed reading, iba yung adjust ng air fuel mixture. Kaya yun nga, sa bandang huli nitong video na to mga boss, gumamit na tayo ng AFR, pero ilan pa lang yung nagagamitan natin. Lang, para magkaroon lang ako ng basihan mga boss doon sa lahat ng na-adjust ko, kasi sobrang dami na nung na-adjust natin. Minsan syempre malayo, halimbawa nagpa-adjust kayo sa akin tas malayo kayo, hindi ko kaya kontrolin mga boss yung kung saan kayo nagpapagasolina. Ayun, doon tayo magkakatalo sa pinagagasolinahan, kasi merong part dito sa amin na walang mga branded na gasolina or buti-buti lang yung ginagamit. Kaya doon pa lang, halimbawa ang salin ay buti-buti, walang mapagpipilian. So yun siguro makakatulong nga sa akin tong air fuel ratio, AFR meter na to mga boss. Kaya dito subaybayan nyo lang mga boss, baka may mapulot kayo. Pero yun nga, under R&D pa rin ako dito sa AFR, kasi ang AFR naman kalimitan sa FI, pero dito parang pinilit kong i-adapt mga boss dito sa decarburetor, kasi yun nga, hindi marami kasing factor talaga to. Pero halos lahat naman nung in-adjust ko ng 2025 model mga boss, easy start.
Kaya lang, yun nga, minsan kapag ka hindi nyo na salinan siya ng magandang gasolina, lalo yung mga mataas ang ethanol content, ay talagang hindi, siguro mga 1 to 3 seconds mga boss, dun siya andar. Kasi may mga video ako na soft touch talaga, yung isang pitik lang mga boss, 1 second, wala pa, pag nadaanan lang ng pindot natin mga boss, okay na yun. So dito, yun, na-adjust na natin yung kanyang carburetor, and yun kinakabit na natin mga boss. At yun nga, ito naman pag pinaandar natin to, na-adjust na natin, malaki ng pagbabago nito kumpara do sa hindi na-adjust. So do sa pag-a-adjust naman ng cams mga boss, sabi ng iba, kahit hindi na daw, sabi kahit hindi na nga raw i-adjust. So yun, pagkumparahin na lang natin mga boss, yung na-i-adjust ko do sa hindi nyo na-i-adjust, magkaiba yun mga boss. Kasi sa soft touch mga boss, 1 second dapat na-andar na yan. Yung isang pindot lang andar na. Pero yung mga hindi ko na-adjust, kasi kaya umadjust ako niyan mga boss, pinagkukumpara ko rin yun sa hindi in-adjust sa sa in-adjust. 1 to 3 seconds mga boss, doon talaga siya umaandar. Hindi yung pag pindot mo sabay bitaw ng button, andar na siya. Yun yung pagkakaiba mga boss. Pero kung hindi nyo nga ipa-adjust, wala namang problema mga boss, kanya-kanya ang diskarte. So dito, yan, valve clearance mga boss is pinaka importante yan mga boss. At yun, sa pag-valve clearance mga boss, kanya-kanyang diskarte kung paano i-valve clearance ng maayos. Yan. Dito makikita nyo, may di pa ikot-ikot para mga boss. Yan, kanya-kanyang diskarte talaga mga boss. Yun yun. Ganyan. Siyempre, sa tagal, kanya-kanyang diskarte mga boss, totoo lang. Nasa sa inyo kung paano nyo diskartehan, makakuha nyo lang yung magandang valve clearance. And kasunod dito mga boss, dito sa spring ng Wade Decomp, oy, dumating si pare, ayan, ipaparibits daw niya yung kanyang clutch housing. So machine shop to mga boss, palit rivets, dadalhin natin yan kay pare. Pagkaganyan, sobrang laki ng clearance. At yun, meron naman mga boss na ginagamit dito, singit ko lang mga boss, may mga ginagamit na talaga rivets ngayon. So maganda na yung output ng pagka-rivets. So yun, siningit ko lang mga boss, kasi ito'y may mga video naman tayo niyan sa clutch housing. So yun, balik tayo dito mga boss, pag-adjust ng spring. So yun, sa adjustment, yan, kanya-kanyang diskarte rin mga boss kung paano nakukuha yung tamang timpla. Timpla eh. And yun, magkakasama yan mga boss, spring, clearance, adjust ng air, fuel, tapos yung spark plug reading kailangan din. And kasunod, yun nga, dinagdagan ko na. Yun ay para sa akin lang, hindi ko naman sinabing gawin nyo to, kasi mahirap din mag-produce ng AFR meter, napakamahal mga boss. Nag-try lang tayo nito kasi para sa papanatag mga boss ng aking isip do sa mga in-adjust ko. Magkakaroon tayo ng basihan do sa mga, syempre, magkakaibang gasolinahan, magkakaiba, syempre, hindi ko lang sure kung pag binago yung gasolina, mag-iiba yung AFR, kasi naandito pa lang tayo sa punto na R&D mga boss, kaya siguro ganun ang ginawa tayo para sa AFR. So dito, pinakabit na natin lahat. Yan, dito, testing. So dito, nag-initialize pa lang yung ating AFR. Magwa-warm up pa yan mga boss bago maka-read ng yun, halos malapit, kasi hindi naman to wideband, narrow band lang ang gamit natin, kasi sabi lang ay budget meal. Dito lang muna tayo.
Ay, dito ka na sa kabila. Tumilag ka na. Ay, kamante, wala kang plaka. Isang linggo pa naman. Ngayon ang bilis niya. Ay, sabi sa isang motor na naman. Ay, nabuwan na. Ay, mailabas. Ay, hindi ko ito maibalik nung nakaraan eh. Tapos na yung binigay baga ng kasa na 7 days lang. 7 days. So yun, hanggang dito na lang muna si EFR mga boss. Sa sunod siguro, makukontinto na tayo. Yan ay nakakita ng mga kabarkada ko. Tulog tayo din eh, magkakasama yun. Yan basta, sa umaga yan, pindutin mo na lang. Yan na may andar na taandar, no? Hindi ka tulad kagawian na padjak. Hindi naman talaga andar pag hindi na i-adjust. Hindi na andar.